Vice ganda, abay tinaguri ang unbothered queen matapos ang lahat ng mga backlash na kinasasangkot ang issue nito laban sa mga DDS supporters. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood. Tinaguri ang unbothered queen itong si Vice Ganda matapos nga siyang balikan at talaga naman durugin ng ilang sa mga DDS supporters matapos ang kanyang dalawang successful na concert. So kahapon Saturday, Vice Ganda has nothing but the expression of gratitude as he returned to the stage of its showtime after days of being absent. The TV host, who have been busy with Super Divas concert alongside Asia Songbird Regine Velasquez, was warmly welcomed by his fellow hosts on Saturday, August 16. Sabi niya, "I'm so happy to be back. Nakapagpahinga na ako," he acclaimed. "Gumagalaw na yung legs ko ulit. Humaba yung tulog ko, na-relax ko yung legs ko, yung tuhod ko at lumambot na ulit. At yung daliri ko sa paa, gumagalaw na ulit." So, according sa mga fans and followers nga nitong si Vice Ganda, ay tila baga masasabing unbothered itong si Vice, di siya nagpapakita ng kahit ano pa mga kahinaan o pagkalungkot sa lahat ng mga backlash na kanyang nararanasan ngayon. So sa isang videos po kung saan pinulutan itong si Vice Ganda sa Senado at isa si Senador Marcoleta sa mga nagbigay ng mga matitinding statement towards Vice Ganda. Panoorin natin ang buong report na ito. Solution condemning the state of Comedian Marie Isabel, also known as Vice Ganda, or Maki, former President Rodrigo Roa, that they thereby disrespecting the former president. Whereas the city government holds the values of respect. Trending at pinag-uusapan pa rin ang issue nitong si Vice Ganda patungkol sa pagdedeklara di umano bilang persona non grata sa Davao City Council. So sa isang session nga ay hindi po totoong dineklara ang Davao City Council na persona non grata si Vice Ganda, ngunit tinutulan nila ang kanilang biro bilang hindi makatwiran. Noong August 8 sa isang konsyerto kasama si Regine Velasquez, nagbiro si Vice Ganda na at sinabi niyang nothing beats jet ski holiday right now from Manila to the West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessel and free trip to Dahej by the ICC. Promo applies to DDS, Pinklawan and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan. Yan ang sabi niya. Sa kabila ng viral na dokumento, nilinaw ng acting Vice Mayor na si Rigo Duterte na hindi opisyal na inilahad bilang persona non grata si Vice Ganda. Sa halip isang resolusyon lang ang inaprobahan, isang formal na pagtutol sa biro ni Vice Ganda. Pinangunahan ng resolusyon ni Councilor Danilo Dayang Hirang, aliado ng pamilyang Duterte. Tinawag siyang walang respeto at insulto sa Davaoenos. Ang biro laban sa dating Pangulo na mula rin sa Davao niya, ang sanggunian ay nararapat magtanggol sa dignidad ng mga tao at leader na ikinuturing nilang modelo. Sa pagpupulong ng konseho, inaprobahan ng walang pagtutol ang resolusyon na ito. Sa kabilang panig, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nakakita o nakabasa ng biro at iginiit na dapat isang desisyon ng konseho ang pagpapahayag ng persona non grata dahil sila ang kinatawan ng 3 distrito ng Davao City. Pahayag naman ng Presidential Communication Office or PCO ni Claire Castro dahil ang biro ay nagmula kay Duterte mismo noong kampanya, hindi raw dapat magalit ang kanyang mga taga-suporta. Bukod pa dito ay nakatikim din si Vice Ganda ng ilan sa mga salita na nanggaling kay Senador Rodante Marcoleta noong August 14, 2025. Sa headline po na naglalarawan ng isang mainit na pagtatalo sa Senado kung saan idinitalye ni Senador Rodante Marcoleta ang kanyang pagdismaya matapos gawing biro ang kanyang pangalan ni Vice. Tumawag siya rito bilang isang hakbang na napakawalang hiyang na taong yan matapos niyang pinitik, ibig sabihin tinawag na hindi ka nais-nais. Narito ang kanyang statement. Let's watch this.
ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. May problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki Ang siya. insidente ay naganap sa isang sesyon ng Senado na tila nauugnay sa usapin ng online gambling o iba pang isyong pampolitika. Habang hindi malinaw kung eksakto kung saang bahagi ng sesyon ito nangyari, ang paggamit ng salitang pinitik ni Vice Ganda ay nagpapahiwatig ng isang buwisit na reaksyon na agad namang sinunod ni Senador Marcoleta kung saan kanyang inisip itong paglabag sa dignidad niya bilang senador. Sa kanyang pagreklamo, sinabi ni Marcoleta, bigla ba naman siyang sinabing tinan yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya ng taong yon, sabi ni Mr. Chair. Ayaw ko na pong ang kanyang pahayag ay nagpapahiwatig ng galit at pagkasuklam sa ginawang biro ni Vice Ganda. So sino nga ba si Mr. Rodante Marcoleta? Si Rodante Dizon Marcoleta ay isang kilalang politiko at abogado sa Pilipinas. Pagsapit ng 2025, siya ay nahalal bilang senador at nahalal din bilang Deputy Senate Majority Leader simula July 30, 2025 at naging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee mula July 29 to 2025. Bago maging senador, nagsilbi siya bilang kinatawan ng Sagip at Alagad Party List mula 2004 hanggang 2025. Bukod pa rito, kilala siya bilang matapang sa mga usaping pambalaod tulad ng paglulunsad ng mga panukalang batas, pagtutol sa ABS-CBN franchise renewal at ang mga kontrobersyal na komentaryo gaya ng pagbaba ng budget ng CHR at pagtangi ng umiiral na West Philippine Sea blind para gawa-gawa lang. Si Vice Ganda ay isang kilalang komedyanteng aktor at host sa telebisyon sa Pilipinas. Masasabing isa din siya sa pinakamalakas at nakakaaliw na personalidad sa showbiz. Ang paggamit ng salitang pinitik dito ay metaphorical, parang kinuyom, kinuskos o kaya'y tinutukso sa isang walang respeto at walang pakundangang paraan. Sa mismong Senado, inaasang nagdulot ng tensyon ang biro ni Vice Ganda base sa reaksyon ni Marcoleta ay hindi tinanggap ng maayos, pinuno ang usapin ng kontrobersya at pinagsilangan ng libangan at politika. Bagamat hindi nakasaad sa artikulo ang eksaktong reaksyon ng publiko, maaari na nating hulaan na nahati ang opinyon. May ilang sumang-ayon sa pagprotekta ng dignidad sa isang opisyal, samantalang marami rin namang natuwa at tumawag sa sobra ang naging sagot ni Marcoleta sa isang biro lamang. Maraming netizen na nagkomento sa mga social media posts like TikTok na may kaugnayan sa nangyayari kung saan malamang na may taga-suporta si Vice Ganda na hahanay sa kanya at mayroon ding mga konserbatibong taga-sunod si Marcoleta na nagbibigay galang sa kanyang depensa ng dignidad. Ang insidente ito ay sumasailalim sa linyang napakaliit at malawak sa pagitan ng politika at showbiz sa Pilipinas. Tinatalakay kung hanggang saan dapat igalang ang dignidad ng isang politiko lalo't pat siya ay nasa isang pampublikong entablado na madalas tambalan ng aliw at politika. So, hitik sa emosyon ng insidenteng ito ay nagpapatunay ng sensitibo ang lipunan sa anumang pagkilos sa maaaring ma-interpret bilang paglapastangan sa isang opisyal. So, sa pagitan ng aliw at politika, pinakita nito ang dynamics kung saan ang showbiz at politika ay nagbabanggaan, lalo na kung may kasamang insulto o pambabatikos. So, pagpapahalaga sa dignidad, ito'y pinagtanggol ni Marcoleta ang kanyang sarili, subalit maaaring humango ang diskurso sa tanong, kailan ba natin matatapos ang biro at kailan magsisimula ang paglabag sa dignidad? And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, The REDS TV. God bless everyone!